Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, salamat usab sa atong Ginoo nga siya naghatag kanato ini nga maong oportunidad nga makapadayon kita sa atong buluhaton o diili karong higayon ato nga itugyan atong buluhaton diha sa tikauping isabta pangamuyo. Kanimo Dios nga langit non once again, salamat sa oportunidad na usab karon nga imong ihatag nga makabasa kami makapamalandong na usab diha sa balaan nimong pulong. I-bless Ginoo ang tanan nga paminaw karon nining stasyonan sa radyo o sa among mga Facebook friends, tanan nga mga naga-connect karon and even sa tanan nga maka-follow ni ini later. I pray, O God, nga ang balaan ng Espiritu magapanglihok ginamit imong pulong mag-convect sa mga kasing-kasing sa matag usa. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa kini siya ka pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato nga makapadayon kita sa pagbuhat, paghimo sa buluhaton o diini nga higayon karon makahimo kita sa pagpadayon sa pagbuhat sa buluhaton o niining higayon magahisgot kita about sa ato nga mga usual nga nagakahitabo o na-experience nato from time to time sa atong pagkinabuhi. If anxiety strikes, what shall we do? Panahon nga moabot ka nato ang pagkabalaka, anxiety, mo-attack sa atong kinabuhi sa pamaagi nga diin usahay di nato makontrol, usahay di nato matantiya, di nato expected nga mag-abot, pero there are times nga mag-abot kini sa atong kinabuhi. What if mag-abot sa imuha, sa akoa, sa atoa ang kining ginatawag nga anxiety? Unsa ba ang dapat nato nga buhaton? When or if anxiety strikes, what shall we do? Now, anxiety is a state of uneasiness or tension caused by apprehension of possible future danger or worry, often accompanied by physical symptoms such as shaking, intense feelings, common in mental illness, or after a very distressing experience. Now, you know what? Di na to mabantayan, dili na to ma-expectar. Sometimes sa atong kinabuhi na ay mga events sa atong kinabuhi, mga situations sa atong kinabuhi nga magdulot siya og ingon ani, no? So moabot ang kana bitawng ginatawag nato nga dili makontrol nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi og muhatag siya, moresulta siya og mga simptomas sa atong kinabuhi. Like for example, naay panahon nga naay mga tao nga ang moabot sa ilaha is kanang nervyos. Bisang wa sila gikadlukan, nagakurog sila, nagapalpitate sila. Or naay mga panahon nga ang effect sa ilaha is dili sila makatulog, dili maka-rest, no? Mahimo sila nga super active ang ilaha nga mga ang ilaha nga paghuna-huna, ang ilaha nga mga mahimo silang restless sila, no? Daghan kaayo di nato mahuman og hisgot. Pero atong masabtan karon, ato nga kuhaan og lesson unsa dapat buhaton panahon nga moabot kini, mo strike kini sa atong kinabuhi. Each of us familiar with anxiety. It is a problem of epidemic proportions. Madato man kita, madunahan or mapobre, no? Kung sa atong tan-awon atong mga estados panginabuhi, walay usa ka nato nga exempted ni ining ginatawag nga anxiety. Kung daghan kag kwarta, daghan kag patigayon, disturb ka, gumikan sa daghan nimong gihuna-una. Kung walang-wala po ka, disturb po ka, gumikan kay wala. Sa asa ka mangita, no? Ingon ana, walay exemption. Kung may kadaghan kag anak,
disturb ka gumikan kay daghan kay kang buhion, pero wa po kay anak, disturb ka kung kay naghandom ka nga naa kay buhion, no? Ingon ana lang na siya. Now, it is one of the most counterproductive things we can do. Panahon nga maigo ka sa anxiety gala, believe me, wala kay mahimo. Bisan pag unsaon nimo pagpaningkamot tingala ka, mura kag kasing nga mura kag nagtuyok na kasing nga wala kay gidaganan, wala kay giabtan. Na usa ka panultihon, usa ka quotation akong nakit-an is that it is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. No? Kana pag naana ka sa anxiety galan na naigo ka ining problemaha, mura kag tao nga naglingkod sa rocking chair nga sigig move pero wala ka na irog, no? Ingon ana usahay. Now, as Christian, we can approach the problem of anxiety. No? Naa siya mahimo og usa diha ang susi, of course, ang Ginoo, then secondly ang person itself. Person himself, no? Siya mismo. Muna ingon pa sa panahon ini nga mga stressful moments sa kinabuhi sa tao. Ang susi din ha is ang God, nga makatabang siya. Ang secondly, ang person mismo nga naga-experience ni ini. No? Ang uban ng mga tao, factor lang na nga makatabang na sa palibot, it's either makapasamot or makapakuha, maka-minimize sa iyahang na experience. Now, paano kini? By understanding the problem. Ang unang yun nga dapat himuon sa usa ka nag-experience ni ining anxiety is sabton na to ang problema. Mao ka na ang una. No? What is anxiety? Anxiety is distress about future uncertainties. Hinumdum mo na to ha. Kani kabalaka siya o kahangawa, no? Kana bitang murag di na kamahimutang tungod kay naga-look forward ka sa future, mga uncertain nga future sa atong kinabuhi. Ha? It is characterized by emotional disturbance and uneasiness. Mao na siya. Emotionally tandog ka, emotionally maglisod ka pag-balance sa imong kinabuhi, or mahimo kang imbalance, no? Paspas imong pangunahuna pero ang imong movement is hinay. Usahay pod ang imong movement naguna ulahi ang imong panghuna-huna. Mao na siya ang tendency. It may be mild or severe. Na ay mga tendency nga kini nga butang nga may experience sa usa ka tawo usahay mild pa lang siya, na ay uban nga mas severe pag di pabantayan. Mao kana siya. It primarily has to do with what may happen in the future, either near or distant. No? Naay mga tao nga mga mabalakon kaayo di higala. Example, naay mga tao nga karon 2022 nabalakan na siya unsang mahitabo sa 2030. So mo na nagalook forward siya. O niya ang iyang gikabalakan mga butang pangyud nga posible nga di man pud mahitabo, no? So mo kana siya usa nga makadisturb sa iyang pagkinabuhi. Now, what causes anxiety? Usually daghan man siya mga causes sigala, pero naay mga usual nga naging source makita na to visibly. Anxiety is caused by real or imagined threats to our well-being. Okay, kasagara, na mga panghitabo nga kana bitawng i-treat ka sa usa ka tawo. Og bao kini siya, no? One time nakakita ko usa ka situation nga grabe ang iyang trauma, grabe ang iyang kahadlok, gumikan kay ginusunod siya og sakyanan. Pero dili siya certain kung katong sakyanan nagasunod siya bagyod ang tuyo. Usa na siya nga maka-cause, o di na siya katulog, di na siya mogawas, nagatago na lang siya. No?
So, kung kay nag-imagine siya, basi mugawas ko, sundo na pug ko, og tirahon ko ato. Labi na karon nga panahon nga uso ang kanang pagpatay sa mga taong usahay kalit lang, no? Mga pag-atake. Usahay ka na mao nagakitabo. We feel vulnerable and inadequately protected against these threats. Panahon nga mag-intaw, kinsa makadepensa sa ako, wala man. So, usually, moabot yun na siya nga kabalaka, di nakakatulog, di nakakabalanse sa imuhang dapat buhaton. No? And, tanan kita vulnerable, mahitungod ni ini. Traits such as social rejection, physical injury or disease, poverty, death, and a wide range of other traits. Na ay mga sakit mag-abot sa pamilya or sa imuha sa person himself, no? Usay makaabot ka na o mukos ka na siya og anxiety. Gumikan kay unsaon naman lang ni. Ako lang ang ginaasahan, no? Ako lang ang naay pangita, ako lang ang pwede ani pero naunsa naman ni. So wala moabot na siya pasok na siya ang tinatawag anxiety cause sa daghan o mga possible things nga nakikitabo from time to time. Anxiety has three main elements. According sa mga nag-study ni ini, mao kini siya ang usual or common kay makita na to. Number 1 is insecurity. That is something bad is going to happen. Kana ditang dili ka sure kung unsa may tabo ugma, sud semana, sud bulan, uncertain ka, cause ya insecurity. You are not secured, no? Dili ka sigurado kung unsa may tabo in the future. That's why mo cause siya og anxiety. Ang resulta niya, ang product niya is anxiety. Ha? Ikaduha, helplessness. There is nothing I can do. Wala na ko'y may mo hopeless na ko ani helpless ko. Wala na jud ko unsaon naman eh. Mao na usahay mo ingon ang uban puslan man, na? Puslan man. So ingon ana usahay helplessness. Og ang ikatulo is isolation. Mao di ang usual naga mga elemento sa ginatawag na tong anxiety. There is no one to help me. Wala na gyud, wala na hurot ng tanan tao, wala na. Tanan sila gi-reject na ko, sa tanan sila wala na sila. So kani siya ang tulo ka elemento, pag mag-uban gani ni siya gala, sigurado nga dako kay epekto sa personalidad sa usa ka tawo. Di na masabtan iyang kinaiya, dili na siya masabtan. Tarong kaayo ang istorya, tarong kaayo ang approach, tarong kaayo ang sitwasyon, pero mukos siya o dili maayo nga impact diya sa usa ka person. It's because insecure siya, helpless siya and nag-isolate siya. Lisod siya ika-connect. Okay? So mao kana siya lisod mo sabot kay ngano man kani kasagaran pag anaa siya ni ini nga problema, gusto na lang na siya nga siya na lang kanunay sabton og dili siya mo sabot sa uban. Ha? So, ingon ana na siya. These causes may operate individually or in various combinations. Mao kana siya. Og dili siya ma-predict, pero makita nimo ang iyang mga simptomas. Ikatulo, emotionally, they cause just as much anxiety if they are imagined as if they were real. Mao kini siya ang ato panigalahin, no, nga usahay bunga lang sa mga imagination or mga iyaha nga mga gikan ra sa iyaha og ang problema lang ni ini gumikan kay mo padayag kini, no, ma-reveal kini sa iyahang practical nga mga pagkinabuhi. As Christians, we can approach this problem of anxiety. Maka-approach kita ni ini, makayanan kini, malampasan ka na. By, not only by understanding the problem, kung ano na to ang root cause, unsa man gid ang pinakaugat ni ini nga problema. Ikaduha, in overcoming the problem,
atong himuon, we need to trust our God. No? Trust in God. Not only nga i-identify nimo ang root cause nganong nag-abot ka na siya ikaduha, trust God. Salig sa Ginoo. The best remedy is to deal with the problem's causes, not just its symptoms. Usahay manggod ang ato makita manggod ang simptomas, no? Unya di nato ma-deal ang root cause. Kung sa kuan pahigala, kung sa pareho sa usa ka kawayan, no? Ang kawayan makita nimo labong kay kawayan tag-as kay siya kuan. So ang ginahimo pamputlon ang mga punuan, putlon siya. Pero nabilin ang ugat, nabilin ang gamot. So pagkaugma na, pagkasunod adlaw, mutubo na pud siya, mutubo na pud o mulambo pa, sobra pa kaysa unang katong gipang putol nimo. Ingon ana ang sistema usahay. So ang pinaka best nga remedy is dili lang i-deal ang simptomas, but i-deal ang cause, ang root cause sa problem. Huh? So mo kana siya. What is the truth about insecurity, helplessness, and isolation with regard to the Christian? While the Christian may feel insecure, the reality is that he is very secure in the sight of God. Secure siya in the sight of God. Kung Kristohanon ka, nagabasa kang Bible, you need to remind yourself using the Word of God. Basahon nimo daghan mga verses sa Bible nga naghatag kanato og mga pagdasig, pag-remind, pagpahinumdom kanato nga secured kita in the sight of God, diha sa kamot sa Ginoo. Unsa ingon sa Proverbs chapter 3 verse 25, be not afraid. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. Ayaw pagkahandlok niya ng kalit ng mga panghitabo sa kinabuhi. Ayaw pagkahadlok niya na. Nga naman, kabalo man ang Ginoo niya na. There's nothing a surprise in the sight of God. Kabalo siya ni ana before ka na nagakitabo. For the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken. Mao kada ang isulti sa dinhi sa usa ka proverb nga dili ka dapat makuratan unsa mga kitabo kay sa ato amang god limitado ta, ma-surprise ta niya nga mga events. Pero sa Ginoo higala kabalo siya na ahead of wa pa na nahitabo, nakabalo na siya. So we need to put our confidence in God nga nakabalo ni anang tanan. Ingon sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Panahon nga naata sa panginahanglan, panahon sa naata sa mga uncertainties sa atong kinabuhi, we have God. Naatay Ginoo nga pasangpit, naatay Ginoo nga matawag, naatay Ginoo nga katugyanan ni anang tanan. While the Christian may feel helpless, the reality is that he has great help. Kung magunaw na tang wala may nakatabang sa kuwa, wala na may mutabang sa kuwa, magunsa naman lang kuwa ni, useless na ning kinabuhian ni. Panahon mo abot na sa kinabuhi gala. Remember, nga naatay magtatabang. Ingon pa sa Romans chapter 8 verse 31 on sa gisulti, what shall we say then? What shall we say then? Say to these things, if God be for us, who can be against us? Ingon si Apostol Pablo, kung ang Dios naa kanato, dapig kanato, kinsa man ang makigbatok kanato? The answer is nothing. Wala. Kung ang Dios dapig kanato, bisan pagkinsa pa nang mubangga sa imuha, unsa pang sitwasyon sa imong kinabuhi, masurpasan nimo na because we have God nga madaogon ang daan. Sa Salmo 27:5 nag-ingon ang psalmist, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle
shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Pabarugon ako niya, ibabaw sa ligon nga patukuranan. Ha? Taguan niya ako diha sa iyahang taguanan. O diha kaniya ako ana ay kasiguraduhan. No, mao na ato makita din higala. Usahay lang kay mukhang ang ato ang pagsalig diha sa Ginoo. While the Christian may feel isolated, murag panahon mo abot sa imuhang murag ikaw na lang isa, wala nang tanang tao nga imong ginaasahan, no? The reality is that God is always at your side. Nasa atong side ang Ginoo. No? So usa ka na siya ka pagpahinumdom ka nato ingon sa Psalm 23 verse 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Saan gisulti ni David? Panahon nga naa si David sa iyang valley of experience. Nga murag wa siya'y help nga maasahan, walay mga tao nga masaligan niya. That moment, naingon siya, naa ka o Diyos, nga nakabalos tanan, masaligan ako. Sa Matthew 28 verse 20, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. This is Christ's promise. Gihatag ni Ginoong Jesus na promesa, ubanan ko ikaw hangtod sa katapusan. So, gipromise na sa Ginoo. O gani pa din sa Hebrews 13 verse 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ang Dios ako magtatabang, ako kakampi, o dili ko dapat magkahadlok unsay mabuhat sa mga tao against kanako. If God be for us, who can be against us? The remedy for anxiety is complete trust and confidence in God's ability. Remember that, higala. Ang tambal gyud sa anxiety na to, ang kompleto nga pagsalig sa Ginoo, kana bitaw ipaubaya na to sa iya tanan. Lord, ikaw nang nakabalon ining tanan. Di ko kasabot, wa ko'y maaninag ng mga solusyon sa mga problema. Wala ko'y kakayahan o lumpo ko, Ginoo. Pero ikaw, diha nako kanimo isalig ang tanan. Kay able ang Ginoo. He is powerful enough nga mo perform sa dili nato kaya. The more we learn about God, His infinite power and His concern for us. No? Kung maka-learn kita unsa ang Dios sa atong kinabuhi, the more kita nga makasalig sa iyaha. Unsa ingon ni Apostle Peter, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due season. Bisan pa there are times atong kinabuhi nga mura kag naa sa ilalom sa langob, wa kay maaninag kahayag. If you trust God, if you commit yourself to God, your confidence diha nimo ibutang sa Ginoo, in due season ang Dios muhatag ray mo kahayag ug ibutang kaniya sa plastada nga even ikaw di nimo ma-imagine paano ka niabot diha nga plastada. In verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Casting all your care, itugyan sa iyaha, i-entrust diha kaniya. Ngano man, mas masaligan siya, mas masaligan ang Dios kay sa kita-kita ang magsulbad sa mga problema. Ikaduha, God has promised peace of mind to those who commit their anxieties to Him. Of course, yes. Panahon nga naata ni ining sitwasyon sa kinabuhi, ang Dios nagpromise siya, maghatag siya kanato kalinaw,
once nga atong itugyan diya kaniya. Unsa ingon sa John 16 verse 33? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Wow. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nadaog na akong kalibutan, pildido na akong kalibutan. No? So, dinis kalibutan na aman mo tribulation, na aman ginasuffer, ginaantos mga sitwasyon. But, remember, ako maghatag o kalinaw diya kaninyo. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Bantayan. Kaya ganuman, pag dili ta makabantay gala, pag maigo ta ni ini anxiety, ay, di nakakabalo sa buhaton ni mo'y gala. So, remember, na ay mga taong napatal ni ini nga sitwasyon. Na ay mga tao sa mga nakarecover. O dili ka na nagpasabot nga ikaw nga wala maigo ni gala, exempted ka ni ini. From time to time, nag-experience kitag anxiety at any degree. No? Lahi-lahi ang level. So, siguro, basi ang ikaw karon na akas sa mild nga level. So, while ang uban na sa severe nga level. In verse 7, nag-ingon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Higala, wala tay laing kadaganan. Kung naabot sa imong kinabuhi kining anxiety, di nakakasabot unsay buhaton. Number 1, identify your problem. Number 2, of course, put your trust in God. Kanang duha higala, dako ug makahimuan sa imong kinabuhi. 1 Peter 4:19, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to the faithful Creator while doing good. Bastas, naghimo ka lang sa tama, naghimo ka sa gituuhan nimong ayos or okay, nahimo nimo ang butang nga dili labag sa kabubuton sa Ginoo, according sa kabubuton sa Ginoo, whatever nga situation, you can assure nga ang Dios faithful siya o matinumanon siya, able siya nga mudala sa imuha makalapos ka ni ana nga mga sitwasyon sa kinabuhi. If anxiety strikes, what shall we do? So, ato makita igala, understand the main problem. And number 2, i-overcome nimo kana by trusting God completely. Hinaot higala nga gipanalanginan ka sa pulong sa Ginoo karon, ato kining padayonon sa sunod nga mga higayon as continuation ni ini nga maong pamalandong. Dalaygon ang Dios og siya magapanalangin kanatong